Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, Energy Regulatory Commission pupwersahin ng Kamara para isauli ang siningil ng Meralco na overcharge sa mga consumers. Ang dapat ko sigurong gawin pwersahin natin ang ERC na siyang dapat na magbigay ulit ng order sa Meralco na kailangan nilang i-implement yung refund. Patukalang pag-amyenda sa cybercrime law dinidinig ngayon sa Senado. Pagpapalakas sa international o internal security ng bansa, sagot para mapalakas din ang ekonomiya. Pag tumahimik ang bayan, abay, maaaring tumaas ang ating ekonomiya. Kung sigurado silang yung kanilang investment, yun, hindi magugulo. 15 Red Cross volunteer sugatan sa pagpapasabog ng landmine ng New People's Army sa Davao del Sur. Balitang pangkalakalan, ang publiko pinayuhang maging mapanuri sa mga ATM booth para daw hindi manakawan ng pera. At abroad, Okinawa, Japan, niyanig ng magnitude 6.7 na lindol. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ngayon na Lunes, March 3, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Si Buddy Obera. Ito naman si Weng de la Peña. Tayo ay live na live sa DYHP 612 RMN Cebu, DXPR 603 RMN Pagadian, DYRR 792 RMN Ormoc, at DYHB 747 RMN sa Bacolod. Live pa rin international via Ustream, search RMN Manila. Live din sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations sa buong bayan. Panahon muna. RMN News Panahon. Mga kasama, humihina na ang amihan at tanging sa madaling araw na lamang kung napapansin po ninyo maaga nararamdaman. Ayon sa Pag-asa, posibleng sa ikalawa o ikatlong linggo ng Marso ay tuluyan na magwakas ang pag-iiral ng amihan at asahan na ang nakaamba namang pagpasok ng bansa o sa summer season. Dahil po dito, tuluyan namang iiral ang easterly, so yung mainit na hangin na mula silangan, partikular sa kadagatang Pasipiko. Samantala sa ngayon ay apektado pa rin ng amihan ang Luzon at Visayas at aasahan sa Metro Manila at nalaling bahagi ng Luzon at Visayas ang pulupulong mahina pagulan. Habang magiging bahagya hanggang maulap naman sa Mindanao na may pulo-pulo ring pagulan, pagkidlat, paggulog. Pupwersahin ng Kamara ang Energy Regulatory Commission at Manila Electric Company o Meralco para ibalik sa mga consumers nila ang refund sa overcharge batay na rin sa Supreme Court decision ng 2003. Sa interview ng RMN kay LPGMA Representative Arnel T, naghain siya ng House Resolution number 882 sa Committee on Energy para ipatawag ang Meralco at ERC para pagpaliwanagin sa panibagong dagdag singil sa kuryente maliban sa 4 pesos and 15 centavos per kilowatt hour na naka-TRO pa sa SC. Ang giit po ni T dahil sa patuloy na anunsyo ng Meralco na may utang pa ang kanilang mga consumers. Nais nilang kamustahin ang 2003 SC decision na nag-aatas na ibalik ang overcharge sa kanilang mga customers. Dapat ko sigurong gawin pwersahin natin ang ERC na siyang dapat na magbigay ulit ng order sa Meralco na kailangan nilang i-implement yung refund dahil may katagalan na. Ngayon, kung sasabihin naman nila na hindi nila ito i-refund
refund pa at humihingi sila ng palugit. Dahil meron ho kami nakuhang dokumento na sila ay nagre-request ho ng palugit ng pagbabayad nitong overpricing na sasingil nila hanggang 2015. Kaya nga ang aming punto dyan, bakit ganon? Ang katanungan ng mga consumer. Kung ay mag-overprice kaagad-agad, kung nahuli naman, yung refund naman nila napakabagal. Pod sa Meralco at ERC, sinabi ni T na kanya ding ipatatawag ang Department of Energy para alamin kung anong plano ito sa paparating na summer season. Saan palagyang may kakapasan din sa supply ng kuryente. Tanungin din natin ang Energy Department kung ano ba ang kanilang aksyon dito sa parating na summer season na naman, ito na naman po tayo na mayroon na naman hong mga abiso, itong mga distribution utility at ganoon din naman ang energy. May narinig ako na sinasabing magkakaroon ng ilang oras na brownout bawat araw dahil sa summer season. Ayun dapat malaman natin ano ba ang aksyon na ginawa ninyo upang hindi naman na itong ating mga consumer ang siyang magsakripisyo. LPGMA Representative T sa interview ng RMN. Panukalang pag-amyenda sa cybercrime law dinidinig ngayon sa Senado. Kasama natin sa Balita Live si Grace Maniano. RMN Report. Nagpapatuloy ngayon ang pagdinig ng Senado ukol sa mga panukalang nag-aamyenda sa Cybercrime Prevention Law, partikular ang provision nito ukol sa kasong libelo gamit ang cyberspace. Kabilang sa mga panukalang subject ng pagdinig na nakahain sa Senado ay ang Magna Carta for Internet Freedom, pagkatayo ng Department of Information and Communication Technology o ICT, at ang decriminalization ng kasong libelo. Ibig sabihin, ito ay tatratuhin na lamang na kasong civil at mawawala ng parusang pagkakakulong. Itinatakda ng cybercrime law ang 12 taong pagkakabilanggo para sa mapapatunayang guilty sa libelo gamit ang internet, habang ang 6 na taong pagkakabilanggo naman ang ipinapata ng revised penal code para sa magiging guilty sa libelo gamit naman ang traditional media tulad ng telebisyon, radyo at dyaryo. Imbitado sa pagdinig ng mga kinatuwa ng iba't ibang media organization at isa-isa silang hinihingan ngayon ng kanilang posisyon. Ukol sa kasong libelo, meron din mga imbitadong opisyal ng simbahan at opisyal naman ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa komite na magkakasamang dinidinig ngayon ay ang Committee on Science and Technology, Constitutional Amendment Revision of Code, Civil Service and Government Reorganization at ang Committee on Finance. Mula dito sa Senado, kasama mo para sa GCXL 558, Grace Mariano, Tatak Ormen. Radyo mo nationwide. Naniniwala isang kongresista na kinakailangan muna atupagin ng Armed Forces of the Philippines na palakasin ang kanilang internal security bago ang external defense. Maliwanag po ni Muntinlupa dating Senador Rodolfo Pong Biason sa interview ng RMN na kinakailangan munang gawin ng bansang may saayos ang lahat ng kaguluhan sa sakop ng Pilipinas. Ayon kay Biason, kapag nakamit na anya na isang bansa ang kayusan, ay magagawa ng tumutok nito sa external defense para protektahan ang kanyang nasasakupan laban sa mga bansang may masamang layunin. O dito magandang pamaraan din ito para makapanghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. Sa aking pananaw, kailangan asikasuhan muna natin itong bayan natin. Ang ibig sabihin dyan, imbes na bumili tayo ng fighter jets at saka mga destroyers, unahin muna natin mapatahimik ang bayan natin. Para kung tahimik na, ay maitututok natin ang armed forces doon sa external defense. Pag tumahimik ang bayan, abay, maaaring tumaas ang ating ekonomiya. Kung sigurado silang yung kanilang investment, hindi magugulo. Samantala, sa ibang issue, naniniwala si Biason na kailangan na ibalik sa mga state colleges and reserve ang Reserve Officers Training Course o ROTC bilang Citizen Army ng bansa. Kahit ni Biason, legal naman ang pagkakaroon ng Citizen Army dahil ito ay nasa ilalim po ng saligang batas. Saan niya ito sa mga magagamit na paraan ng gobyerno para makatuwang na maprotektahan ng isang bansa sakaling sumiklab ang kaguluhan. Kailangan ng bansa yan Wala namang bayan na, wala naman tayo rin tinatawag na draft, yung conscription law. Wala tayo nun Kailangan, meron tayong citizenry na nakahandang ipatupad. Kung kailangan ipatupad, yung tinatawag na Citizens Army concept na nasa ilalim ng ating saligang batas. Ang aking panukala ay doon lamang sa universidad at kolehiyo ng Estado kasi sinusuportahan naman natin yung mga colleges na yan, di ba? Scholar ng bayan yan Si Muntinlupa Representative Rodolfo Biason.
Samantalay, 15 Red Cross volunteers ang sugatan matapos madamay sa pagsabog ng landmine ng mga New People's Army sa Davao del Sur. Kinilalang ilan sa mga sugatan na sina Alberto Cabual, Arnel Generoso, June Dumaya sa Bonita de la Cruz. Sa ulat ho'y naganap ang pagpapasabog ng landmine pasado alas 7 kagabi nang mapadaan ang convoy ng ambulansya ng Davao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa pangunguna ni De La Cruz. Ang Red Cross Davao del Sur chapter ay nasa ilalim naman ni Winston Malinaw at kasunod ang ambulansya ng 39 Infantry Battalion na pinangungunahan ni First Lieutenant Alan Dale Ibones. Binabagtaso ng convoy ang lugar papunta ng Sitio Balutakay, Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur nang bigla na lamang pasabugan ng landmine ng mga rebelde na kumikilos sa Sitio Tower ng nasabing barangay. Marinawang kinondena ng militar ang insidente na pagpapakita lamang na patuloy na nilalabag ng mga rebelde ang karapatang pantao at ang international humanitarian law. Ilang barangay sa East Mincom nais muling kubkubin ng NPA. Kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamogay. RMN Report. Mahigpit na minomonitor ngayon ng Eastern Mindanao Command ang kilos ng mga rebelding New People's Army sa bahagi ng Mindanao. Sinabi ni East Mincom Public Information Officer Captain Alberto Caber ay matapos silang makatanggap ng ulat hinggil sa umunoy plano ng mga rebelde na makuhang muli ang kontrol sa ilang mga lugar na unang nabawi ng militar. Ayon kay Caber, ito ang dahilan kung kahit muling nag-iipon ng pwersa ang mga rebelde pang sunod-sunod na mga enkwentro sa pagitan ng militar at mga rebelding grupo. Kabilang aniya sa mga barangay na matagumpay ng nabawi ng pamahalaan mula sa kamay ng mga rebelde ang barangay Kausuwagan sa Loreto, Agusan del Sur, barangay Tasiman, Lake Cebu sa South Cotabato at ang barangay Linaw sa bayan ng San Isidro sa Davao del Norte. Sa ngayon sinasabing nananatili pa rin ang malakas na impluensya ng mga rebelde sa Paquibate District sa lalawigan ng Davao kung saan ang mga rebeldeng mismo ang umamin na suportado sila ng mga residente partikular na mga negosyante sa lugar. Pero naniniwala si Caber na napipilitan na lamang ang mga residente na pagbigyan ang ginagawang pangingikil ng mga rebelde dahil sa pangamba sa kanilang buhay. Tiniyak naman ni Caber na ginagawa ng militar at ang lahat para matigil ang extortion activities na ito ng NPA at mapanagot ang mga ito sa kanilang mga naging pagkakasala sa bayan. Kasama mo sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Out sa Mindanao, pananakot lamang sa publiko. Kasama natin sa Balita Live, Conde Batak. RMN Report. Duda si Quezon City Representative Vincent Castelo na pananakot sa publiko ang umunoy blackout na naranasan sa Mindanao nitong nakaraang linggo. Ayon kay Castelo, posibleng ito ay pananakot dahil sa pagharang sa power rate hike at ang blackout ang isang resulta sa hindi pagpayag sa dagdag na singil sa kuryente. Naniniwala ang mambabatas na bahagi ito ng pangungundisyon sa isipan ng publiko upang tanggapin ang power rate hike. Posible din na paraan ito para maka-impluwensya sa desisyon ng Korte Suprema na pabura ng petisyon ng Meralco sa 4 pesos and 15 cents na dagdag singil. Kasabay pa rito ay kinalampag din ni Castelo ang pamahalaan na magbigay ng katanggap-tanggap na paliwanag sa nangyaring blackout sa maraming parte ng Mindanao Region. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Pinapayuhan ng mga ATM holders na ugaliin po ang pagbabago ng inyong PIN code, yung PIN number, para hindi maloko ng mga sindikato. Ilan yan sa mapaalala ni Eugene Chua, presidente ng Association of Bank Security Management, para may iwasan na pong manakawan ng pera. Madali lang kasing mahulaan ang code, lalo na't kung may mga aparatos na nakapatong sa mga keypad na madaling o hindi ho madalas mapansin natin. Kaya naman hinikayat ni Chua ang publiko maging mapanuri sa mga ATM booth dahil ang mga kawatan ngayon ay marunong sumabay sa teknolohiya kung saan mabilis nila nakukuhanan ho ng pera ang kanilang mga nagiging biktima. Huwag po kayong makipag-usap sa hindi nyo kakilala at huwag nyong hayaan na silip-silipin nila yung mga PIN number nyo. As much possible po, frequent change of PIN number mas maganda. Halimbawa, kung gumamit kayo ngayon, lumipat ka lang sa ibang makina, palitan mo yung PIN number mo, maganda po yun. Hindi naman siguro sabay na makukuha niya yung PIN number mo. Nakikita namin medyo gumagaling po yung mga technology nila. Kaya kailangan galingan din namin po at bilisan sa pag-iimbestiga at may turo kaagad sa mga gwardiya namin at mga agency nagsisilbi sa bangko po. Paalala po ito ay kasunod na rin ng pagkakaresto sa isang membro ng Presidential
Financial Security Group o PSG na kabilang sa mga sindikato na huhuling na may mekya ng ATM cards sa ilang lugar sa Metro Manila. RMN News Abroad. Sa Japan, naramdaman ang magnitude 6.7 na lindol sa isla ng Okinawa kaninang umaga. Naitala ang sentro ng lindol 110 kilometers sa hilagang kanluran ng lungsod ng Dago at may lalim na 112 kilometro. Wala namang dapat ipangambaho ang magkaroon ng tsunami doon dahil masyadong malalim ang lindol para magdulot ng tsunami. Samantala sa China, ipinag-utos na ni Chinese Prime President Xi Jinping ang pagbibigay ayuda sa mga biktima ng mass stabbing incident sa Kunming Railway Station. Tiniyak din ni Xi na pananagutin ng gobyerno ang mga terorista na nasa likod ng pananaksak at pananaga na ikinamatay ng 33 katao at pagkasugat na mahigit 100 iba pa. Nasa 5 sospek na naman ang napatay ng mga rumesponding pulis sa insidente. Live po tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Hindi po narinig ang numero ng RMN News Nationwide. Ngayon pong Lunes, March 3 na tayo, 2014. Pwede panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din ho sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At Weng Calapena. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. radyo mo, nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Tatakalas 12:18 ng tanghali. RMN. That time check was brought to you by V-Fresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan, V-Fresh. Paalala po, galing sa V-Fresh. Sama-sama tayo mag-abot ng kabutihan, karunungan, kasipagan. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hilinga. Kabutihan, para sa kapayapaan. Lugar at edukasyon, upang may progreso. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh, malamig sa bibig. V-Fresh, presko sa hilinga. V-Fresh, sigaw ng bayan. V-Fresh. Pag sumigaw ang bayan, may magandang resulta para sa mamamayan. Pero di dapat nawawala ang lamig. Lamig ng ulo, lamig ng bibig. Yan ang lamig ng V-Fresh. Sigaw ng bayan, V-Fresh muna. Huwag pabayaan ang ehem! Dahil ang ehem, baka may bakterya na. Kaya magdawan, pulido maglinis, Solmux! Init, ulan, lamig. Mga baby ko baka magkasakit. Big Soluble Electrolytes for chickens, roosters, pigs, goats, and others. Iwas sakit ng mga alaga. Go big!